Og dinhi karong higayon ato nga pribilehiyo nga makahimo kita padayon sa ato nga pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Niini karong higayon magahisgot kita about sa kay Kristo. Christ as the leveler. We are all equal and we all be equal by God, by Christ sa iyahang pag-anhi niini nga kalibutan. Kung ito imong maobserbahan, atong maobserbahan higala ang atong palibot, ang atong kalibutan karon, mutan-aw kas kabukiran, makita nimo nga naay tumoy nga mga bungtod, aduna po'y mga valley, no? Naay peak sa mountain ug naay mga valleys, no? Dili level, dili pareho ang levelo sa ato nga kalibutan. Kung sa atong pamuyo, adunay mga dagkong mga mansyon nga natukod sa matag usa, aduna po'y mga payag-payag lamang, no? Dili kita pareho og estado itubangan sa Ginoo. Bisan asa na to ihata butang sa ato mga height, adunay mga tag-as, aduna po'y mga mugbo, no? Dili kita level. Kung atong tan-awon bisan sa carpentry, ang mga carpenter nagahimo sila sa ilang mga trabaho, they make their best aron nga mahimo ang ilang mga trabaho nga lebelo, no? Ma-level ang ilang mga trabaho aron maayo ang pagtan-aw niini. Nagamit sila og mga leveler devices nga aron ma-sure nila og mahimo ang ilang trabaho nga libelado og maayo nga pagatan-aw. Kabalo kay gala si Kristo samtang mianhi siya sa kalibutan. Ang iyang purpose is i-level niya ang tanan nga mga tao ug even sa ato nga kapanahunan. Karon padayon siya naga-workout, naga-trabaho kay gusto niya himuong equal or himuon niya nga equal ang mga tao diha sa iyang atubangan. Ang passage itong pagabasahon dinhi sa Lucas Kapitulo 3 sugod sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Ako kini pagabasahon pero after niini magatutok kita og mga pipilala ka mga verses. Nagingon dinhi, now in the 14th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Iturea, and of the region of Trachonitis and Lysanias, and tetrarch of Abilene. Verse 2, Annas and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John, the son of Zacharias, in the wilderness. And he came into the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth. Ato makita igala nga ang passage, especially in this verse, in verse 5, ato makita that every valley shall be filled, every mountain shall and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough way shall be made smooth. Ato makita igala nga kini nga verse nagahisgot dili sa simple nga kahimtangan sa ato nga land, but naga-refer siya sa kahimtangan nato nga mga tao. We all have differences. Matag usa ka nato aduna kita kalahi nga mga kahimtangan. Maghisgot og bloodline, nagkalahi kitag bloodline, upbringing sa atong panimalay, lahi-lahi po tag mga status pag kinabuhi, o lahi-lahi kitag mga attitude or mga character na na-develop, lahi-lahi kitag outlook sa kinabuhi, lahi-lahi kitag purpose,
lahi-lahi kita og panlantaw sa atong kinabuhian, etc. Walay tao nga nagkapareho ang ato ang pagkakita, no? Aduna kitay mga differences. But remember, ang ato nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo, the Most High God, came in a form of a lowly being to make us all equal. Sa iyang pag-anhi, gipaabot niya kanato ang mensahe. Ang iyang purpose is that himuon kita nga equal diha sa iyang atubangan tungod kay sa sitwasyon nga dili kita equal sa atong kinabuhi, ato makita higala nga sa pag-anhi ni Ginoong Hesus gipadayag niya kanato nga kita pareho lamang og estado diha sa tubangan niya. Walay lamang kanatong tanan, pareho lamang. Christ the leveler, we are all equal and we all be equal according to our study. Ang presensya ni Ginoong Hesukristo, Christ's presence, make all people equal. Ang presensya ni Ginoong Hesus pag-anhi sa kalibutan, mo'y naghimo kanato nga equal diha sa iyang atubangan. Nga naman, ato makita sa passage, ang word dinhi, the word every valley shall be filled. No? Mo kana siya according sa verse 5. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low. Atong pulong makita din higala kaning unang point nga gipakita kanato sa passage is every valley shall be filled, no? Ang kanang itatawag na to kanang lubak-lubak o valley, adunay taas nga bungtod, adunay lambak, gina-level kana. Ambot pasabot sa valley is naghisgot siya may tungod sa atong kinabuhi, no? God is not a bulldozer, no? Di man nato unaw mura bulldozer niyang kabukiran. Dili nabot pasabot. Dili siya usa ka driver sa bulldozer nga iyang himuon nga plane ang kabukiran, but this has to do with our life. Ang atong kinabuhi nga wala mahitsura iyang tarungon. God just let the lowly know they will be lifted up, and the proud to be humbled. Sa atong kahimtangan karon, sa atong kapanahunan, na ay mga tao nga katawag pansin, no? Nga mga hambugiro gyud, no? Mapahitason, tag-as o garbo sa iyang atubangan. Hinumdumon nato igala nga kung ang tao mapahitason, iya ipaubos gyud kana sa Ginoo, og ang mga tao nga nagapaubos kana silang ipataas. Mao nag-ingon sa pulong sa Ginoo many passages nga atong makaplagan sa Bible nagahisgot siya may tugod niini. Example sa Bible nga gihatag kanato dinhi mao ang Samaritan woman at the well was in the valley. Now kinsa man tong Samaritan woman, usa ka babay nga way dungog, usa ka babay nga walay ginatawag nato maayo nga reputasyon, pero gi-elevate siya sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi gi-bless sa Ginoo. Another example, the blind Bartimaeus was in the valley. Ang life ni Bartimaeus nagrepresentar sa kinabuhi sa tao nga anaa sa valley. Makililimos, buta, og makaluluoy. Og sa ato pang pagkasulti, tinamakan sa ato nga sa kapalaran, no? Sinalikway sa kapalaran. Not only ang Samaritan woman and Bartimaeus, but also the Mary Magdalene was in the valley. Mao kini sila ang mga example nga ato makaplagan dinhi sa balaan nga kasulatan. Si Mary Magdalene. Kabalo man kita, no? Noon kayo si Mary Magdalene nga usa siya ka puta, usa siya ka bayaran, usa siya ka babae nga walay dungog, no? Kung sa tuwa pa grabe ang tanang term nga pinakababa sa babae, mao kana ang term ni Mary Magdalene. But she was exalted by God. Now, remember, the Lord saved and exalted them. Sama kanimo, sama kanako, sama kanatong tanan
though we are all sinners, pero sa the moment nga kita ming ila, ming tuo kang Kristo, gi-exalt niya ang ato nga estado diha sa atubangan niya. Our need makes us eligible for God's grace. Wala siya nagtan-aw sa ato ang physical o sa ato ang siguro estado sa kinabuhi, kung dato ka pobre, babae ka malalaki, but ang atong pagpanginahanglan sa Dios naghimo ka nato nga eligible para nga nanginahanglan kita sa iyang grasya. Ikaduha nga butang ato makita sa passage, that every mountain and hill shall be brought low. Nag-refer kini sa mga mapahitason, garbuso nga mga tao. Ang plan sa Ginoo, ang purpose iyang pag-anhi is i-humble niya ang mga katawhan nga mapahitason. Another linya din sa passage nga, and every mountain and hill shall be brought low. So, ang tao nga mapahitason, garbuso in the sight of God, usually ang Dios nagahimo kaniya, gi-humble down sila sa Ginoo. Ingon pa sa Bisaya, og ang tanang bukid og bungtod pagapatagon. Mao kana siya ang announcement ni John nga himuon ni Jesus Christ sa iyang pag-abot. Tanang bungtod og tanang bukid iyang pagapatagon. But pasabot, i-humble down niya ang mga high areas. Og nag-refer ka na sa atong kinabuhi. The proud must be humbled to be helped. Kay kanay manggong mga tao nga mga tag-asugarbo, wala nagmurag seems wala nagkinahanglag tabang. To the point nga wala na siya nagkinahanglag Dios tungod kay ang iyang una-una nga naa siya sa ibabaw. But remember higala, dili sa tanang panahon anaa kita sa ibabaw. Adunay mga panahon nga kinahanglan kita tabang. Og mao kana ang usa sa mga purpose sa Ginoo nga mabati na to nga kinahanglan nato siya sa atong kinabuhi. Consider the Pharisee and the publican. No? Kabalo kita, familiar na to kini nga story, the Pharisee and the publican. Ang Pharisee, grabe ka mapahitason. Taas kay ang tingin sa iyang sarili. O ginlockdown niya ang publican. The problem of pride is as old as Satan. Kung mangutana ka pilay edad sa sala, katalignan ra ni Satanas ang garbo. Kay ang garbo ninturok dito sa kasing-kasing ni Satanas o iya kining gipasa sa mga katawhan. So kung maghusgat kag edad, kaedad-edad ra na siya. Nang magulang lagamay Satanas kay ang sala ming sulod diha sa kasing-kasing ni Satanas. No, dito na develop sa kasing-kasing ni Satanas. How pride keeping you from salvation. Ngano nga ang garbo delikado kay ang garbo mupalayo kanimo gikan sa kaluwasan. Number 1, ato makita unsay maging epekto, immediate effect kung usa ka garbuso ang usa ka tawo. You don't see yourself as a sinner. Kung nagtan-aw ka sa imong sarili nga dili ka makasasala, buutan ka kapabol ka or takos ka sa langit, sultian ta kay gala, you're wrong. Kay ang Bible nagsulti, tanan kita makasasala. But pasabot, nagkinahanglan tang tanan o grasya o kaluoy sa Dios para maluwas. Ayaw gunahuna nga kaya nimo luwason imong sarili. Kay ang Bible nagsulti that only God can save us. You think you are good enough for heaven? Nagunahuna ba kang takos ka sa langit kay buutan kayo ka? Nagkakamali ka. Kay ang Bible nagsulti, walay usa nga angayan sa langit. Kung naamay malangit, kana tungod sa grasya o kaluoy sa Dios, dili tungod sa atong pagpaningkamot. Ikatulo, you would never respond to a gospel invitation. Ang tao nga garbuso, di na siya gusto maminaw pulong sa Ginoo. Kay para sa iyaha, good enough na siya para walihan. Okay? Number 4, your pride keeps you from being blessed. Instead nga gusto sa Dios i-bless ka sa spirituhanon nga bahin, imong usikan og likayan nimo ang blessing na supposed to be gusto sa Dios nga ihatag kanimo. So stop being proud in the sight of God. Ayaw gunaw naa
nga takos ka, tungod kay ang Dios gusto siyang magpaubos kitang tanan. Gusto sa Dios nga kita mo ila nga nagkinahanglan ta sa iyang kaluoy, tungod kay walay usa ka nato nga takos og mga maayong butang gikan sa Ginoo, but only by His mercy through His grace. Let every mountain and hill in your life be brought low and humbly come to Jesus. Dangop diha kay Kristo. Ayaw guna-una ang wa na ka nagkinahanglan Ginoo. All of us needs God. Ikatulo, every crooked ways shall be made straight. Mao kana siya ang purpose pag anhin ni Ginoong Hesus according sa verse 5. The crooked shall be made straight. No? Ang mga dalan nga mga baliko iyang ligunon. No? Ingon siya, og ang mga hiwi pagatol-iron. Nag-refer siya sa kinabuhi na to nga hiwi in the sight of God. Remember, we have a deceitful heart and a sinful mind. Ang atong kasing-kasing, ang atong huna-huna, nagpartner kini siya. Ang atong huna-huna, dautan, ang atong kasing-kasing pod, atikon. No? Daghan tag sitwasyon sa atong kinabuhi nga daghan tag gusto nga himuon pero makadaot, dili makalipay diha sa Ginoo. So nagpartner ang atong una-una kasing-kasing. Kung ang atong una-una kasing-kasing wala gitugyan nato sa Ginoo, sultian ta kay gala, i-lead kaniya sa pagbuhat og dili maayo. Ang atong una-una kasing-kasing nagpartner kini. We lies, nagapangatik kita, we cheats, nagapanikas kita, we steal, nagapangawat kita. In so many ways, we enjoyed dishonest gains. Mao kana siya ang nature. Mao kanang kinaiyahan sa atong hunahunag kasing-kasing. Gusto ta manglamang. Gusto kita nga kita ang mabulahan, bahala ang uban, maalaot. Mao kana siya ang produkto sa atong pagka makasasala. But remember, those who trust in Christ are made new. Sa dihang mingtuo ka, mingtugyan sa imong kinabuhi kang Kristo, ang Dios nagabag-o sa imong hunahunag kinabuhi. I-change kaniya higala. Bag-uhon kaniya according sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Og ato makita nga aduna gyud kabag-uhan diha sa tao nga nagtugyan sa iyang kinabuhi kang Kristo. Sa katapusan, every rough ways shall be made smooth. Atong kinabuhi is rough siya. Ingat siya. The rough way shall be made smooth. Kung atong kinabuhi lubak-lubak kaayo, pangit kayong tan-aon, ang trabaho sa Dios iyang himuon kini nga smooth. Christ make our rough ways of life smooth. Ang atong kinabuhi siguro baliko-baliko, lubak-lubak, pero ang trabahoon sa Ginoo sa atong kinabuhi himuon niya kini nga smooth, no? Cursing, swearing, Peter, the spokesman for the church, no? Kinsa man si Pedro? Si Pedro nagapamalikas before, naga-promise pero wa gituman, pero gihimo siya sa Dios nga spokesman for the church, leader sa mga apostoles. A blasphemer, persecutor soul become a Paul blesser. Kinsa man si Pablo, gipatay ni Pablo si Stephen, the first Christian martyr in the book of Acts. Persecutor siya, daghan siya gipang dakop, gipang gapos, gipang pasakitan, pero gihimo siya sa Dios nga naga-bless siya. Daghang na bless sa iyang kinabuhi even up to this day. Kita na bless kinabuhi ni Pablo. Ingon ana ang kinabuhi nga giusab sa Ginoo. Remember, brothers and sisters, Christ Jesus specializes in making the rough ways of man smooth. Bisan unsa pa kapangit atong kinabuhi, tuliron kini og himuon sa Dios nga smooth ang atong kinabuhi kung mutugyan kita diha kaniya. Christ the leveler, we are all equal and we all be equal by Christ. Himuon kita niya nga libilado diha atubangan sa Ginoo. According sa passage na itong gibasa, nagsulti siya upat ka butang that every valley shall be filled.
Katong nasa ubos, i-exalt sa Ginoo katong humble nga mga tao. Ikaduha, every mountain and hill shall be brought low. Ang katong mapaytason ipaubos sa Ginoo. Every crooked way shall be made straight. Kanang nagkinabuhi ug baliko nga kinabuhi, himuon sa Dios nga straight ang iyang kinabuhi. And every rough way shall be made smooth. Kung ang imong kinabuhi lubak-lubak, himuon sa Dios nga smooth, pinaagi sa iyang grasya o siyang kaluoy. Prayer for us. God, ingna ang Ginoo sa imong kinabuhi. God, thank you for saving my soul. Thank you for changing our outlooks in life. Please mold us into your image that you may be glorified and the world could see you in us. Higala, hinaot nga gi-bless ikaw sa pulong sa Ginoo.